kanina, nandito kami mga bandang 2:30. Sinulitan mo ako. Salamat sa Panginoon dahil yun, pinag-aralan namin yung disiplina sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So natuto kami doon na dapat natin mahalin yung salita ng Panginoon, and pag-aralan, basahin, kailangan natin basahin, tapos kailangan din natin sa ulo yung mga Bible verse, then makinig, and mag-aral sa mga kita. So, sa pag-aaralan namin ngayon, parang parang narinig kami na kailangan namin muli ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Naway, kailangan din namin sinasadya dapat hindi siya yung parang palagi yung tapos yung yung kailangan ng disiplina na may kasamang sakripisyo. So kailangan natin yan para sa paglabog natin sa Panginoon. Binabalik ko po rin Islam sa Panginoon. Pero palagpay, nagpupuri tayo mapasalamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan na patuloy niya pinagkakaloon sa bawat blessings na pinagkakaloon niya sa amin. Sa balingan at pagkabay. At yun lang, papasalamat ako sa Panginoon kasi yung sa puno din ni Pastor sa discipleship na yung disiplina sa pagsamba. So, na-remind sa pagsamba na hindi talaga na ibibigay yung nararapat sa Panginoon na dapat sa kailangan sa puso, sa isip mo, ano yung pagsasamba mo talaga sa Panginoon bago ka tumayo sa harap o bago ka pumunta sa church ka. Nakalaan mo talaga yung puso at isip mo para maibigay mo talaga sa akin yung nararapat na pagsasamba. Then, yun I try my best na magawa muli yung narapat na pagsasamba sa Panginoon kasi hindi mo nasabi na lagi akala mo okay na yun, pero yun nga, may plans na marami yung parang dami ko ng call kay Lord. Sabi ko, sorry Lord, kasi parang hindi ko talaga nabibigay yung best ko. Pero ano nga, pasalamat ako kasi yun, narinig ako dahil sa pag-aaral namin. Mas magiging agad na magamit sa worship na mas mapag-inihan pa yung pagbigay na papuri sa Panginoon. At yun sa pagbabasa ko na Bible sa Hosea. So, yun nga, kung mababasa natin yung Hosea na inutusan siya ng Panginoon na mag-asawa na babae sa ibang lalaki. Sa ibang lalaki din. Kung tayo yung pupunta sa sitwasyon niya, bilang lalaki, syempre, babae. Pero, yun nga, sumunod pa rin siya sa ito sa Panginoon. Napakasawa niya si Gomer. Nagkanak sila ng pagod. Pero, ng Panginoon sa bigat o mahirap yung gawa na binigay sa kanya ng Panginoon, ginawa niya pa rin. Kasi iwala siya sa Panginoon na may maganda. Lahat ng Panginoon kanya na Panginoon niya na sapagkat na hindi handog pagkilala sa Diyos sa halip na handog na mabasa sa chapter 4 verse 6. So, sabi dito sa 7:30 na mapapahamak sila dahil sa paglayo sa amin. So, yun nga, kapag tayo lumalayo sa Panginoon, so, kung natin expect na, patuloy pa rin pag-iingat sa Panginoon, may times tayo na mapapahamak tayo kasi nililigaw tayo, namamali tayo sa mga pananaw natin sa buhay. Kaya nga, sabi, pero ngunit, sabi din sa talata po na huwag sana magigaya ng before ng ating pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig niya sa akin ay pakita sa umaga, kaya ng hamog na dagling na papawi. So, dapat yung pag-ibig natin sa Panginoon ay hindi siya parang hamog na madaling papawi. Dapat pag-ibig natin sa Panginoon buong puso, isip, at syempre, dapat magpakailangan. Kasi kung ang Panginoon, pag nagmahal sa atin, wala sa pagpakailangan. Kaya,
pinapalik ko sa Panginoon na papuli ko sa salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako naman po ay nagpapasalamat sa Panginoon at muli po kami nakapag-discipleship. 3 weeks po kami walang discipleship dahil na po sa trabaho. Naman, nagpapasalamat ako sa Panginoon na tutunan namin na kung pagmamahal sa Panginoon at sa kailangan tayo maglaan ng oras para sa pagbabasa ng Bible. Yun nga, nakaraang linggo ay hindi ako nagpabasa ng Bible, pero hindi naman po ako nakakalimutan na mag-pray at gabi-gabi. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kagalingan po ni Clyde at saka ni Sayon. Sabay po silang hiratan at sabay rin silang hiniga. Yun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa araw-araw po na pag-iingat niya sa aming pamilya at meron po akong konting ibibahagi po. Kilalanin po na siya bago ang blessing lalarin sa kanya. Kilalanin daw po muna natin ang Panginoon bago ang blessing. Minsan, ang tingin natin sa faith ay puro blessing lang. Pero mas mabuti kilalanin mo kung saan galing ang blessing. Kilalanin mo si Lord, hindi lang sa masaya, kundi pati sa mahirap. Hindi lang sa tagumpay, kundi pati sa pagsubok. Kasi, the more you walk with Jesus, the more nagbabago puso mo, mas malalim yung pagkakaintindi mo sa grasya niya. Hindi lang dahil sa answer prayer, kundi dahil kilala mo siya kahit sa gitna ng pagsubok at pag-ibigay. Ilang po nagbabalik ako ng patuloy sa Panginoon. Kaya nagbabalik ako ulit kasi salamat sa Panginoon. Lagi na kami nilalagalas ko sa pangaralan. At binibigyan ko kami ng knowledge and wisdom ng nilalagalas. At salamat po ako sa Panginoon dahil lagi niya po kami nilalagalan sa school ko sa pagkakakot at sa patuloy at sa pagkakot sa bahay. Patuloy na pagkakot ko po dahil nagtatrabaho ko po sa para po may matulungan po. Salamat po sa araw-araw na binibigay ko ng Panginoon sa amin. Nagpapasalamat po sa mga blessings na binibigay ko ng Panginoon. Binabalik ko ang papulat po sa salamat sa Panginoon. Ako po, nagbubulit ng pagpasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagkabay sa amin at sa pagbibigay ng knowledge and wisdom sa araw-araw. Ayun, sa paggabay niya sa akin sa nangyaring debate kanina, laban ng klase at sa akin. Ayun, sa kanina, sobrang kinabaw talaga ako. Tapos, ayun, may first na nagpamotivate talaga sa akin. Kasi, hindi ako nag-aaral na kasi nakatulog lang sa sobrang kami. Sabi sa Joshua 9, be strong and courageous. Do not be courageous. Do not be afraid. Be afraid. Do not be discouraged. For the Lord, God will be with you whenever you go. Ito yung verse na ito kanina. Kinakabahan talaga ako kasi hindi ko alam yung i-relevant ko kanina. Tapos, ayun, na yung kaba ko kanina. Nung nag-pray ako, yun napunta sa confidence. Like, hindi na ako nalaban. Like, kasi iniisip ko na, guys, hindi ka na nalaban. Ayun, tunay na sama ko si God sa time na yun. Kasi, kahit nanalo kami. Tatalo kami, nakuha ko yung mataas na individual grade. Kasi, like, grabe lang ako sumama. Kahit dito na yung sinasabi ko. Ayun. Doon, napatunayan na, binibigyan niya ako ng strength and confidence so that I don't face anything alone. Yan na, kung nabalik ko po, pupulit ko sa salamat. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na sa provision niya
paano ko mapagbubulay-bulay yung salita niya. Ayun, may 3 question, parang every verse, or every chapter, may 3 question na dapat isagot ko, which is, what is this teaching me about God? And what is this teaching me about me? Plus, what is this teaching me about life and how I should live it? And, na-apply ko siya binasa ko sa Mark chapter 13, sa verse 26, yung second coming ng Panginoon, yung parang inano niya yung mga disciple niya, yung papadala sa mga maling turo, ganyan, but this is teaching me about God. Marami daw darating na magsasabi na sila ang Kristo, pero kung kilala talaga lumusan ng mga disciple na yan, alam nila kung sino talaga ang Kristo. Tapos, what is this teaching me about me is, stay alert, don't be left behind. Tapos, about life naman, and how I should live it. Yung ilang ako yung pumunta doon sa langit. Yun, yung unti-unti na share ko, kami sa pamilya session. Sila. Ginawin ko lahat ng pag-uli at salamat sa Panginoon. Ako rin balik sa Panginoon sa araw-araw na buhay ko lang sa pinibigyan sa amin. Salamat ako sa Panginoon sa blessings na araw-araw ng dapat. And salamat ako sa Panginoon sa protection and kagalingan nila sa and life. And salamat po ako sa Panginoon sa pagbibigay ng mansions lang sa pag-aaral ng salita ng Panginoon and paggawa ng personal devotion. Ayun, salamat din ako sa Panginoon sa commitment na binigay niya sa akin na patuloy na mag-aaral ng salita at gumawa ng personal devotion. And ayun, napatuloy ko ang salamat sa Panginoon. Rin po salamat sa Panginoon sa pagtatapos ng buong linggo sa patuloy ng pagtubay at pag-iyan sa akin at sa bawat isa sa akin. So, nagpupuslang sa Panginoon sa protection at patuloy ng pag-iingat sa bawat isa sa pag-aming paglabas. Kaya pupunin ko po sa Panginoon sa patuloy ng paglalayo sa amin sa disgrasya at sa kalupang sakit. At pupunin ko po sa Panginoon sa aking buhay, patuloy yung pagkagabay sa akin at pagtuturo rin sa akin at patuloy sa mga araw na patuloy yung namumuling kapayapaan din sa akin kahit yung hardships or it's patuloy nagtitiwala sa Panginoon at tinutulungan sa araw-araw na buhay sa pagkabit sa Kanya. At ayun ang dapat mo lahat ipagsalamat sa Panginoon. Nagbabalik na papuri ko sa salamat sa Panginoon sa mga bagay na nagdaan at dumating mga bagay na napag-aaralan ng maigi sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita pagbabasa. Tsaka laging nai-apply sa sarili. So ngayon may mga pagsubok talaga tayo na dapat natin maranasan sapagkat nasubungan din yan ng mga nabuna pa sa atin. So ngayon papuri ko sa salamat kasi sa bawat nagdaan na naaalingan ka tapos malalaman mo kaagad na ako na pala na papagalan ng Leon, siyempre nandun yung natawag natin na gabay pa rin na ating Panginoon kasi nilalayo niya tayo. So ngayon, papuri
God na kanyang binibigay sa ating puso't isip, siyempre sa ating pamilya, at yun din sa ating lahat sa Nagdet. Dahil lang po po sa point. Salamat sa Panginoon sa buong 2 linggo na pahinga sa school. And ayan, pasok na sa mga ulit. And sa provision din ng Panginoon na mapag-enroll ulit sa this semester. And I pray na maging uptime talaga ako mag-graduate. And hindi ako madali kasi mahal. So, tapos, nung nung Sunday, nagkaroon ng CG sa mga pro na youth. And then, timing din, kasi yun is about encouragement. And timing din yung teaser for day 2. Second day, which is love one another. Sabi doon na sa teaser na nakalagay doon na ang Christian life is not a solo mission. Kaya tayo nag-church or kaya tayo may church para may karamay na kwentuhan, kabate, and most especially to pray body. So, let's be kind and be gentle and be Christ-like. Sabi nga sa John 13:34, isang bagong utos ang binigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano mo yung mahal. Kayo din naman magmahalan kayo. So, I think sobrang applicable and kailangan naman siya as youth na struggle sa between balancing between the world and our faith. And ayun, so we totally talaga need each other to invite na mag-attend, to burn their hearts para sa Panginoon, and also to strengthen their faith. So ayun, patuloy ko akong pinag-pray sa Panginoon. And tinataas ko sa Panginoon ang pumalik ko sa mga. Magandang gabi sa atin lahat. Magaling ng patuloy. Kasi salamat sa Panginoon. This week, salamat sa Panginoon sa provision natin na nakapag-patuloy ko sa ating kabigat ng provision. Pero yun, meron kailangan yung aking naging kita sa aking project ay naulitin ko sa akin. Salamat sa Panginoon kasi meron pang mag-donor. So, salamat sa pag-donor sa pagpapala ng Panginoon na ayun sa although dalawa yung magkasunod na CS namin, hindi nakaanak, isang panganay, isang pangalima, o yung anak ko na CS. So, yun, salamat naman sa Panginoon. Kasi yung nakakaya pa rin ng mga private hospital kasi may mga CS sa mga doctor natin. So, salamat sa Panginoon, sa provision sila sa kanila. At salamat din, kaya pasalamat ko sa Panginoon yung pag-iingat. Kasi kahapon meron akong schedule na 7 a.m. Tinanghali kami ng visit. So, pagdating sa release, COVID na ako. Kasi, nag-COVID, hindi ako na-late. Parang, nakakatakot mo. Parang maiikip yung paa ko. Pero yung salamat sa pag-iingat ng Lord kasi pero parang naman din kasi yung may talang mga papel ko na late eh. So, nagpapakapot din sila. So, parang nagpapakapot sila. Nagintay lang din pala ako. Sana din ako na parang ako yung hawak ko lang. So, yung salamat sa Panginoon, sa pag-iingat. Kasi parang first time kong dumaan sa isa na nakapagpapatid. Tapos naka-dress pa ako.
sinasabihan na yung mga plano, no, talagang ang Panginoon may time. Mayroon siyang time bomb. Kaya hindi ako yung susunod, kundi ang Panginoon yung susunod. Kasi hindi yung sabi ko, nag-apply ako ng yakap, yung konsulta sa clinic. Eh, parang June, July, August, September, October, November. 5 months ako nag-prepare kasi ang nila-deliver yung mga requirements. Kahit dali kanina, na-submit na sa PhilHealth. So, susunod naman ay pagbisita. So, pagbisita ng PhilHealth. So, gawa ay loob ng Panginoon na mabilis na ang training niya ng lahat provider para lahat kayo ay pwedeng mag-get ng libre. Tapos mag-get mga gamot, na magbibigay ng libre. So, Pero walang libreng yakap. libreng check-up, libreng diagnosis, so lahat ng mga anak nyo pwedeng lagi i-enroll dyan sa yakap na yan. So, Libre pero walang yakap. libreng check-up, saka libreng gamot din, libreng gamot din. Oh, binagulong. So, yun. Salamat sa Panginoon kasi yung mga God is opening the door na parang mga opportunity. So, salamat talaga sa Panginoon kasi yung pagpapala niya ay pinatapos basta patuloy ka talaga ng magtiwala. Eh, parang nasa Hebrews din ako yung Hebrews 11, no? Yung Hebrews 11 about faith, Hebrews 11, 1 na faith is being sure of what I hope for and certain na pinangahawakan ko. Hindi ko naman nakikita. Yun nga, hindi nakikita. Certain of what I do not see. So, salamat sa Panginoon kasi may mga salita ng Panginoon na mapangahawakan sa araw-araw ng buhay. Sabi nga diba, kung konti mga tao nga lang yung ibigay na nakulektor sa Diyos, pero kung isa-isa yung kayo mga taong pinakita yung hanggapan ng parataya ay hindi nakasya doon sa likod. So, mawa ako rin ay mamuhay may lubos na pagtitiwala sa Panginoon lagi. Kaya tayo support ko sa Panginoon. Amin pa kayo. Kaya tayo po yung mga sa tayo parang sabihin sila. Ang kita ng Panginoon.
Panginoon na patuloy natin siyang Ama.
Balik, sudah na. Sa si Bitoy. Hindi na. Pero yun na. Kayo lang kaya. Galak doon? Galak. Ano galak doon siya? Pag bumabalik mga lola. Oo. Balikan tayo dito. Sige. Si bro, Pitoy sa amin yung ating devotional messenger, no? Last Thursday nga dapat, dahil iiwasan ko baka magmadali, nagmamakal pa naman yun. Sabi mo kaya ako na muna. Next, ano na lang. Think na ngayon, nag-lock yun naman. Yun pa man, may pamilala. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord. We love you, Lord. Siguro ako si Toy. Wala na ng Panginoon na nagbalik yung normal joy ng Panginoon na nag-lock. Siguro ko siya Panginoon. Ibuy mo ang iyong mapagpagaling ng mga mga Panginoon. At mga kontakto, mga tayo ng Diyo at hindi yung cause ng tayong discomfort at yung tayo na makapasok sa trabaho. Pwede po itong devotional message natin, Panginoon, kayo po ng pagpalain at nangis sa aming nourishment po sa atin. Lessons to learn again, to live out, while we still live on the Panginoon. Yes, po, Lord, hindi ito eh. Amen. Okay, ang title sa natin, dunat na naman. Ano yung unang dunat? Dunat? Bibisig? Pangalawa, dunat? Muscle the ox. Ito sana na, do not be lazy or idle. Ano yan? Huwag maging tamad. Okay? Huwag maging tamad. At anong insekto na unang pumapasok sa isipan niya na masipag? Insekto ha? Lambda. Very good. Lambda. Actually, mababasa niya sa Proverbs. Sa Proverbs. Sa 16:1. Wisdom from the ants. The title of this is Wisdom. Ha? Hindi ko alam. Ha? F5? Ayun, F5. Nasa email ko, ito lang pa. Nagawa ng PowerPoint na si Bitoy. Ha? Zoom. Ano? Dahil ko Zoom. Social message about the aunt. Di si Auntie ha? Si Auntie yan nasa Israel na. Si Auntie lang, walang o walang yan. Dahil kayo ng Auntie. Anyway, langgam po yan. Bata pa ako, pero yung bata pa naman, ang isip. Mga alam ka naman, di ba? May magkabutok ka yan. Na ano nga, yung tulog sa buntok. Pero baka yung mga langgam yun eh. At may iba pang kulay, di ba? May itim, may yellowish. Ano ba ba? May
Pero yung mga masakit mga gat, yung mga kulay yellow, no? At napapansin ko kapag namalabas sila. Di ba? Pag nagsasalubong, hindi sila mag-uusap. No? Bakit ganyan? Parang doon, yung pagkain, sa gabi ko, tapos may isang dala-dala ng kulay. Tapos, pag may nakasalubong, parang mag-uusap sila. Tapos, a second, or 2 seconds. At a second, is the number. Tapos, ang pinapantay-pantay. United. Kaya, connected mo sa message natin. Sa actually. Yeah, wisdom, yan, from the small biblical lesson from the small biblical lesson. So, Proverbs 6:6-8, andun yung 7. So, basta ako po dito, at tungkol sa naggam. Ni King Solomon, do not be sluggard. Sluggard ay lazy, or idle. Kasi nga, yung mga tanda, kapag summer, nagtitipon sila ng pagkain. Ibak sila. Pag dumating na ang bagyo or tag-ulan, hindi sila magluluto. Okay? Maaga sila nag-prepare. Kaya, God calls His God calls His people to learn diligence, foresight, discipline, and community with the humble hand so that we may live wisely, work faithfully, and walk responsibly in His kingdom. Ano po naalala ko ito? Nung ano ba yun? Yung nakita kong post na hindi matutuloy yung audit. Alala niyo? Kasi nga, ilang linggo na lang next week, December na. Tapos, last Sunday, wala pang nagugulog-gulog. Parang, yun yung, yun yung Pinoy, system na wala pa naman, hindi pa naman So, malayo pa naman So, hindi nag-anticipate. Tapos, pag nandyan na, mamumulema na. No? Kaya parang pa yung mga pila-pila ng mga process na kailan last day, doon pa na asikaso. No? Walang foresight na possible corruption, whatever. Kaya natin lagi, alam natin mangyari sa kinabukasan. Kaya, sabi ko magandang paalala ito na sa aking Panginoon. Kasi nag-advance tayo ng preparation. Ilan? Then, which pa nga yun, bago natin i-research yung place. So, kung titignan nyo, ilang weeks yun, paunti-unti lang. Pagdating sa dulo, wala kayong mga problema na malaki ang kaya, ang ganda ng lesson sa atin ng tutulog ng kaya what lessons does God want us to learn from the answer? So, in 2024, scientists discovered something remarkable. Ang mga langgam pala ay pwedeng magamit sa isang body naman puputol para hindi tubulok. Para hindi siya na-infect. So, langgam ang inalalagay. So, ang nangyari, may dala itong parang anti-infection. Okay? Kasi kapag ang bati ay pinalataluyan ng dugo, ang iitim, o lalo kung sugat yan, mamamahok. So, na-discover ng scientists ng 2024 na ang langgam, yung nag-blood the carpenter ay pwede makatulong na hindi madamage yung leg o anumang part na ma-amputate. Kaya the study from the proceedings of the Royal Society and users reported how ants protect and preserve the weak among them, showing care, cooperation, and sacrificial action. So, isn't it humbling that even creatures so small can show such wisdom, diligence, and unity?
No? Halipin. Kaya tamang, ano lang napakpakita sa ating, ano, pertains to faith. Pertains to faith. Gano'ng malaki lang daw. Dapat. No? Like a mustard seed. Dapat lang yun. Halipin. Mapapalipat ng bundok. So today we look at King Solomon, considered the wisest man who ever lived, said, "Go to the ant, O sluggard, O Haman, consider her ways and be wise. If God demands us to study, and then there must be spiritual treasures hidden in their tiny world." So today we look at 4 biblical theological lessons from the ant that can transform our work, faith, and daily living. So point number 1, the ant teaches us diligence. Ano po yung diligence? Pagkakaga, pagsusunod ka, pagsisipat, consider her ways, and be wise. Ants are among the most industrious creatures on earth. Halip-lip, no? Kaya, tama yun yan. Walang mapuwi na rin. Maliit na hindi nakakapuwi mo yung maliit. Scientists estimate that there are about 24 billion. Wow! Hindi trillion, 24 trillion ants worldwide. May mga colonies pa yan. Kaya may mga bulbos na yung kingdom na nila yun. Napakarami. So, hindi man din ang Diyos nung walang purpose. Tama? Kahit sa mga ganyan, mas malaki pa yung mga hantik, no? May purpose din yan kung bakit sa ecosystem, kung bakit sila nandiyan. So they constantly work, gathering food, building tunnels, protecting the colony. Kaya mo, pag ilupa, bukan mo, walog daw yung mga langgam. So ayun yung mga tunnels, na colony. So Solomon says, the ant works without a commander. Kaya papansin nyo, parang pantay-pantay sila eh. Parang may mga sila, leaders. Pero, sabihan nyo, no boss, no supervisor, no pastor reminding them. No one forcing them to move. Pantay-pantay sila. Alam mo yung united sila. So, anong theological principle makita natin dito? True wisdom produces inward motivation, not external pressure. Okay? May wisdom po tayo na tulusog yan. Ay, we are guided at hindi tayo mag-pressure on trials dumating sa atin. Because God wants believers to serve not out of compulsion, but out of conviction. Hindi na pipilitan, sabi nga sa Biblia, no? Lamang, hindi na pipilitan lamang, kundi bukas ang kalooban. Because of Holy Spirit's conviction. Kaya, work hard. Pinili natin ito. Work hard even no one is watching. Serve God faithfully even without applause. No? Because we are not, must not be people pleasers. Sabi ni Pablo, yan ang hindi na sana tawagin servant of God. Don't wait for reminders. Yan, ito yung dito sa mga kabataan kayo, kailangan paubusan, walang pusa. No? Hindi lang mga kabataan, pati mga tulad din natin, sa serving with God, or serving to God, sometimes we need to initiate. Kaya sabi ko, gawin ito ng sa tao, sa Panginoon. Para sa lang tayo na initiate, ito ang ginagawa natin para sa Panginoon. We don't wait for, reminders. Basta ginagawa mo ito, kahit nasabi mo, ay, pipilas ka lang yan upuan, still serving. Service for the Lord. So like us, that keep moving, even under those, Christians must keep pressing on in prayer. Ano? Siguro mga us, prayerful din yan. Ministry and holiness, even when life gets tough. Yung kailangan natin, mga kapatid, kailangan natin, hindi tayo exempted sa mga toughness in life. Ngayon, okay tayo. Okay?
We must look at the ants. Sabi nga, sila nagtitipon, ang kanyang mga pagkain during summer. And then the typhoon or tag-ulan. Siyempre, di sila makakalabas, mga patay sila, makaanuhin sila eh. So, nagtatabi sa kalaktanan. So, of course, kasi nagtipon na sila ng kanilang mga pagkain. So, doon din tayo. We must anticipate things, what happened in the future that caused us to be part of the Lord. And that's the essence of spiritual disciplines. So point number 2, the act teaches us foresight. Ano yung foresight? Parang vision. Vision. Ano mangyayari sa hinaharap? Yung mga faith, di ba? We believe that things we hope for, that it's certain. We believe it will happen. It will happen. Ganyan yung essence ng faith. So we say, faith with is, teach us foresight. Sabi doon, 6 stores or provision in summer and gathers her fruit at harvest. So, ants understand seasons. Summer is the time to prepare because winter is coming. So, hindi sila makakuha dyan. Maginaw, kaya ang ulan. Sa ulan ng yelo, winter dati, kaya ang word. So, may study dito, Harvard, entomology. Studies show that ants gather up to 30% of their body weight is dead during harvest season because they know difficult seasons will arrive. Advance sila mag-isip, yun yung pinakalunin eh. Advance mag-isip. Sometimes, kailangan natin ng ganyan. Yung isa, binibiro tayo. Advance mo mag-isip. Kailangan, minsan yan. Or, most often. Kaya, theological principle, wise people prepare physically, financially, spiritually for the seasons ahead. Especially spiritually. But matinding pagsubok, temptation sa atin. If we are, of faith, sigurado, will be humble. God calls His people to steward resources, time, and opportunities. Kaya, let's apply this prepared spiritually through prayer and word before trials come. Huwag na natin hintayin pa. Yung parang, yung ating gulo-gulo. Sa akin na lang kung kailan tayo family retreat. No. Kaya na tayo daaga ng retreat. Parang gulo-gulo. At may essence din naman dito eh. Teaching of saving. Diba? Natututo kang mag-save. Alam mo ba, yung mga barya, diba? Kala natin barya lang yan. Pag naipon yan, mag-iyan. So, yung mga barya ko, pag may nagigila sa akin, barya, lulugulo sa akin, nalakan dyan. Tapos, napuna na nalakan sa ko, malaki ganito. O, hindi, malaki naman. Ngayon, kung pinag, nahirapan yung kumitak eh. Kaya yung problema ko ngayon, sa dami, parang ayaw ko ng bilang. So, dati, nakapipon ako ng 12,000 plus. Puro barya lang yun. Ayaw ko ng mag-board. Sabi, bawal din yun. Mahulong tayo. Kaya, before Christmas Day, or ihulong ko na sa bangko. So, gano'n, no? May nakuhulong tayo. May nakuhulong tayo. On that day lang, ngayon, puro ngayon, kasama din ang dulo. Preparation. Future. So, save wisely, spend responsibly, build character, relationships, and faith before storms arrive. Ano yung character ko? Yan tayo mabagsak. Kasi nga, you don't build it before. You don't build it to be strong, to be big then. Hindi naman ako makikita na may mag-devotion, hindi tumalo sa mga gawain. Hindi ka naman ito gano'n. Dapat, meron tayong kita na dinilusin pa nila. At gumagawa tayo para sa Panginoon. Lalo na sa generosity. Kaya nga, during Typhoon Yolanda, the families who prepared early survived better. Dami namatay po yan.
So preparation is not fear, it is wisdom. The act teaches us to live ready. Kaya kami, no? Hindi lamang in the future, buhay pa kami, pinipipare na namin. Kasi ayaw namin, pag aming pagtanda, manghihingi kung kanino-kanino. Diba? We pray God, mga kapatid. Dati yung Panginoon, kanina na tayo. Sa Diyos lang tayo asa. Sa Diyos lang tayo hihingi. Kaya, hanggang malakas pa tayo, magsipay tayo, mag-ipon, magpunta, mag-invest sa mga anak. Para sa ganun. Awa-awa na rin natin. Kasi saan tayo lalapit na politiko, whatever. Okay? So, and even sa ating pamamahinga sa mundo ito. No? Niyahanda na rin natin. Kaya meron tayong memorial plan. Di ba? Meron na? Meron ba kayo? Ha? Wala pa? Pinaya. Kasi, di ba na natanggap yung mga reality, no? Okay lang yan. Pero kung wala pa, ang tanggap nyo naman, tapos wala pa namang papel, no? Okay lang. Pero, kasama yan sa paghahanda natin para maiwan natin yung mga problema. At alam niyo ba, kung saan, alam natin kung saan kami ilibig. No? Kung saan yung Memorial Park, kung saan banda doon. Mamimili, kalaw pa ka, mamimili pa ako kung saan. Sabi ko, hindi pa kaya ako? Loyola o Providence? Ang ganda, we are prepared. So, paano, handa tayo any moment, dumating ang Panginoon. Diba? Eh, pag-pray natin, dumating ang Panginoon, para hindi tayo marami sa mga tayong pasisita eh. Diba? Salamat sa tulungan. Kaya, develop personal as well tayo. Don't need external discipline, have internal discipline. Ito, talaga naman, medyo fast na tayo. Kaya we need to be mature spiritually. And we must be disciple. Yan, nag-aaralan namin, no? Nag-discipleship. At yun ang design sa atin. Okay? And develop personal spiritual discipline, practice self-control and habits, finances, and time. Don't depend on others for your spiritual growth. Kasi dapat ikaw mismo, i-effort ko intentional discipleship. Kaya yung mga wala pa, wait for it. Tatak kayo. And don't be naman. Kailangan pa pilitin. Kaya dapat go. Tanggap agad. For our sake yan. For our benefit. Point number 1, teaches us humility and sacrificial prayer. Us work together. Unitedly. No? United. They depend on one another. Parang loving one another yan. And protecting the weak. Kaya sabi sa Titus 6:2, bear one another's burdens and thus fulfill the law of Christ. Kaya magtulungan tayo mga kapatid sa ating mga pagpalakasan tayo sa ating pinagdaraanan, sa ating buhay. Wala na, palakasan tayo support the poor, may kapatyanan, especially the birthday, the weak in faith, and serve in unity, avoid gossip, mga marites at tolis. Wala dapat dito yan. Division and selfishness, dapat selflessness. Be willing to sacrifice time, comfort, and resources, or resources. So like an ant, they build bridges. Christians must build bridges of love, forgiveness, and service within the church, rather, and community. In essence, bakit tayo church? Building relationship, love of Christ. And God uses the tiny to preach a big message, which is the diligence, work faithfully, foresight, plan wisely, discipline, lead responsibly, community, serve, church, church, serve sacrificially. The question is this: if thou art a creature without a soul, then live wisely, diligently, and purposely. Walang mga kaluluwa ang mga hayop at mga insekto.
Isip lang meron, isip. Yung mga angat. Isip lang, isip. How much more should we, the people of God, be filled by the blood of Christ? So let us learn wisdom from the small and live lives that honor the great God who is with us. Kaya nga, final challenge, Lord, make me diligent like the ant, foresighted like the ant, disciplined like the ant, and loving like the ant, so that I may glorify you in all that I do. Amen? Amen? Amen. Oh, salamat langgam. Mga langgam. Hindi si ate ha. Mga langgam. Talaga ang Panginoon. Lahat na likha niya ay may purpose. Okay? Magpalain po tayo ng Panginoon. Pray na tayo kayo. Sige, sige. Kung ako ay gamalong dahil lang ang gusto. Tapos na ako itong ito puro final, puro project dahil sa God was our refuge, Master, and every person who helped with God. Kahit ano ko na share sa tayo, ay nasa malapit na tayo, pamahain help or guidance to Baka meron kayong prayer concerns dyan, pakitype nyo lang po. pero nasabi ko, pwede sa mga prayers, pwede tayong humingi kay Lord ng provision. Hindi po masama lang. Pero lagi natin isipin na si Lord, ibibigay na lang yan sa kanyang kalooban. Hindi dapat natin yan parang hinihingi na sa ating mga prayers na dapat lahat maging sa prayers in general, dapat lahat yan for the Lord. Lahat hindi para sa atin. Kapag magdadasal tayo, lagi natin i-include si Lord. Dapat para sa kanya lahat ng pinagdadasal natin. Pinapalin mo po sa Meron pa? Bilawal no. Okay. Ating mga digital ministers. Wow! Mayroon ba? Kaon? Siguro na lang ako. Dahil hindi po ako Wala. nakapasa po ng Bible ngayon. Alam niyo na yan, Abby. Alam ko kasi may ginagawa po kami ni Abby. Oo, salamat sa inyo. Itong ating mga... Kawin ko ako next week. Next week po, nagpapasalamat at kulang sa Panginoon sa walang sa aming pagtulong sa amin. Ang pagbibigay ng mga kampay natin po. Nagpapalit ako ng pagtulong sa salamat sa Panginoon. Oh, Bunsoy!
Best in English, ha? Amen. Dadaan na po tayo sa ating mga prayer concerns. Ang pinanong na po tayo ng 1, 2, 4. Three. Para sa mostly prayers si Isai. Wait. 1. May prayer concerns kayo. Ito ang aming prayer concerns. Pa, dito kayo. Pa. Number 1. Number 2. Number 3. Oh, natin. Number 3. Ito na. Atay. 3. Number 4. Oh. Number 4. Oh, dalawa saksikan niyo. Na? Eliza. Ako na ang 14, 15.
pray, kaliwa naman. Eliza, buta studies. Ano pa? Studies lang. Hell. Acting naman tayo siya.
God bless. Thank you sa pag-join. Oh, Pisto!